Ang aklat ng Jubilees ay nagbubunyag ng 10 nakatagong katotohanan at kung bakit ito inalis. Isang beses, nagdala ang Diyos ng halos ganap na pagkawasak sa sangkatauhan sa pamamagitan ng dakilang baha, ang pinakamabagsik na paghuhusga na inilarawan sa Biblia. Ngunit ano ang maaring naging sanhi ng ganitong matinding tugon? Habang ang Genesis ay nag-aalok ng kaunting mga pahiwatig, maaaring magbigay ng nawawalang paliwanag ang isang matandang aklat na hindi kilala, ang aklat ng Jubilees. Ang kamanghamanghang manuskrito na ito, bahagi ng Ethiopian Orthodox Bible sa loob ng 2 milenyo, ay nagbubunyag ng mga nakakagulat na kaalaman, kabilang ang aktwal na sanhi ng baha at ang mga nalalabing tungkulin ng mga langit nung nilalang. Lalo pang nakakagulat, pinapalagay nitong matagal nang ginagamit ng mga tao ang maling kalendaryo at ipinakikilala ang isang solar na kalendaryo na pinaniniwala ang nilikha ng Diyos. Ang aklat ay naglalaman ng 50 bahagi na puno ng mga nakakabiglang nilalaman na nagbibigay liwanag sa mga matagal ng tanong sa Biblia. Bakit nga ba tinanggihan ito ng karamihan sa mga sangay ng Kristyanismo? Ano ang mga nakakabahalang ideya na nagdulot ng pag-aalis nito? Bandang 200 bago ang Kristo, noong panahon ng Makabiyan, isang yugto na puno ng malalaking tensyon sa kultura at espiritualidad, isinulat ang aklat ng Jubilees. Pinananatili ng sagradong dokumentong ito ang maraming mga pagpapahayag. Isa sa mga ito ang nagdulot ng matinding kontrobersya at nagdulot ng pagtanggi, ang banal na kalendaryo. Inilarawan ng bersyong ito ng pagtatala ng oras ang isang taon na may eksaktong 364 na araw. Matigas na ipinahayag ng aklat ng Jubilees na ang kalendaryong ito ay nagmula mismo sa lumikha. Ayon sa teksto, isang anghel ang nagbigay kay Moises ng sistemang ito habang siya ay nasa bundok Sinai. Ang 364 na araw ng taon ay nahahati ng pantay sa 52 linggo. Ang naging dahilan ng pagiging mahalaga nito ay dahil ang mga relihiyosong pagdiriwang ay palaging magaganap sa parehong araw ng linggo bawat taon. Ngunit itinuring ng mga autoridad ng relihiyon na delikado ang ideyang ito. Ang dahilan ay dahil ang mga aktibidad sa templo sa Jerusalem ay nakabase sa lunar na schedule na nagtatakda ng mga petsa, ng mga ritual at piyesta. Hindi tinanggap ng basta-basta ang hamong ito sa kanilang autoridad. Dahil dito, ipinagbawal ang aklat at maraming kopya nito ang nasira. Ang mensahe nito ay nagpatuloy lamang sa mga maliliit at nakatagong komunidad na nag-ingat upang hindi ito malaman ng publiko. Sa katunayan, ang mga lider ng Hudyo at Kristiyano ay hindi man lang nakakaalam ng aklat o sinadyang baliwalain ito sa loob ng maraming henerasyon. Pagkatapos 2,000 taon ang lumipas, isang malaking arkeolohikal na tagumpay ang nagbago sa lahat. Noong kalagitnaan ng 1,900, isang grupo ng mga Bedouin na pastol ang nakatagpo ng isang kamanghamanghang tuklas. Sa loob ng mga kuweba ng Qumran, malapit sa Dead Sea, natagpuan nila ang mga garapon na puno ng mga sinaunang sulatin. Ito ay humantong sa malawakang mga paghuhukay na sa kalaunan ay nagbukas ng mga sikat na Dead Sea Scrolls. Ang kahalagahan ng mga ito ay napakalaki. Kasama sa mga teksto ang pinakamatandang mga bersyon ng mga sulating biblikal na natagpuan na nagbigay ng tuwirang pananaw sa buhay ng mga Hudyo 2,000 taon na ang nakalilipas. Kamangha-mangha sa mga artipakto ay may mga piraso ng Jubilees sa orihinal na Hebreo. Ang hindi inaasahang natuklasan na ito ay nagpapatunay kung gaano katanda ang aklat at nagtulak sa mga iskolar sa buong mundo na pag-aralan ito ng masusing. Ngunit ang buong bersyon ng Jubilees na alam natin ngayon ay nakaligtas salamat sa isang mas kamanghamanghang pangyayari.
Pinili ng Ethiopian Orthodox Church na isama ang Jubilees bilang bahagi ng kanilang banal na kasulatan. Inilagay nila ito bilang sagrado at tinratong katulad ng ibang aklat ng Biblia. Sa loob ng maraming henerasyon, nagkaroon ng mga pagsisikap na gumawa ng isang pinag-isang listahan ng mga aprobadong aklat ng Biblia. Ang prosesong ito ay nagdulot ng pagtanggi sa mga sulatin tulad ng Jubilees. Gayunpaman, ang Ethiopia ay nanatiling bukod-tangi. Ang kanilang sinaunang Kristiyanong pamana at liblib na lokasyon ay tumulong upang maprotektahan ito mula sa panlabas na impluensya na humubog sa ibang bahagi ng Kristyanismo. Dahil dito, ang sinaunang koleksyon ng mga kasulatan ng Ethiopia ay nanatiling buo na pinanatili ang Jubilees ng buo. Ang paraan ng pagpapakita ng aklat ay hindi pangkaraniwan. Hindi nito sinasabi na isinulat ito ng mga tao. Sa halip, inaangkin nito na isang banal na mensahe, isang espesyal na mensahero, tinatawag na Angel of the Presence, ang sinabing naghatid ng mensaheng ito, salita sa salita kay Moises. Nangyari ang espiritual na pangyayaring ito sa loob ng 40 araw na ginugol ni Moises sa bundok Sinai. Ang nilalaman nito ay sumusunod sa isang organisadong balangkas. Nahahati ito sa 50 kabanata. Ang pagkakaroon ng oras ay iba rin. Gumagamit ito ng mga panahon ng 49 na taon. Ang mga block ng panahong ito ay tinatawag na Jubilees na nagbibigay pangalan sa aklat. Ang disenyo nito ay nilayon upang maging tumpak. Ang pagkakaugnay nito ay malapit sa solar na taon na may 364 na araw. Para sa mga manunulat ng aklat, ang numerong ito ay mahalaga. Sa 364 na araw, ang taon ay nahahati ng maayos sa 52 linggo. Kaya't ang mga pangunahing relihiyosong pagdiriwang ay palaging magaganap sa parehong araw ng linggo bawat taon. Ayon sa aklat, ang paulit-ulit na pattern na ito ay sumisimbolo sa banal na kaayusan at eksaktong pagkasunod-sunod. Isang pangunahing tema sa Jubilees ay na ang mga kaganapan na inilarawan sa Biblia ay hindi random kundi itinakda na ng Diyos bago pa mangyari. Isang nakakagulat na ideya na sumusuporta dito ay ang konsepto ng mga heavenly tablets. Sa Exodo, tinanggap ni Moises ang 2 batong tablet na naglalaman ng mga utos ng Diyos. Ngunit ang Jubilees ay nagdaragdag ng isang bagong layer. Inaangkin nito na ang mga tabletang iyon ay talagang mga kopya ng mga umiiral ng talaan sa langit. Ang mga banal na dokumentong ito ay dumating muna, mas sinauna at kumpleto. Kaya, ang natanggap ng mga Israelita ay hindi bagong impormasyon. Ibinigay sa kanila ang mga walang hanggang batas na itinakda na sa langit, perpekto at hindi nagbabago. Ang paraan ng pagpapakita ng Jubilees ng oras at kasaysayan ay naglalaman ng mas malalim na layunin. Ito ay nilikha upang ipakita na ang lahat ng bagay ay sumusunod sa plano ng Diyos na may eksaktong oras at layunin. Ang aklat ng Jubilees ay may isang pangunahing layunin upang patunayan na ang bawat kaganapan sa kasaysayan ay bahagi ng isang banal na plano na itinulak bago pa man ito mangyari. Ang makapangyarihang ideya na ito ay direktang nagdadala sa susunod na pangunahing pagpapahayag. Ang unang misteryo, ang pag-iral bago nagsimula ang mundo. Inaangkin ng Jubilees na maraming mahahalagang kaganapan ay itinakda na bago pa ang mga kwento sa karaniwang aklat ng Genesis. Inilalagay nito ang mga mambabasa sa isang panahon na mas maaga pa kaysa sa kwento ng paglikha. Umaabot ito pabalik bago pa man hubugin ang universo. Halimbawa, naglalaman ito ng matapang na pahayag tungkol sa mga nilalang na langit. Sinasabi na ang mga anghel ay nilikha bago pa man dumating ang liwanag sa pag-iral. Nasa presensya na sila bago pa man nilikha ang anumang pisikal na bagay. Sa katunayan, ang unang araw ng paglikha ayon sa Jubilees ay hindi lang tungkol sa liwanag.
Bago pa man makita ang anumang bagay, nilikha na ng Diyos ang pinakamataas na kalangitan, ang unang lupa at ang mga tubig. Mas mahalaga pa, kasama sa araw na iyon ang paglikha ng lahat ng anghel. Kabilang dito ang mga anghel na malapit sa Diyos at ang mga espiritu na kumokontrol sa natural na mundo. Ngunit hindi lang iyon. Ang araw ng Sabado, isang sagradong araw ng pahinga, ay may malalim na pinagmulan. Sinasabi sa Jubilees na itinalaga na ng Diyos ang araw na ito bago pa man niya hubugin ang universo. Kaya ang Sabado ay hindi lamang para sa tao. Ito ay isang walang katapusang batas na nakatala sa mga aklat sa langit mula pa sa simula. Nagbibigay din ang Jubilees ng mga bagong detalye tungkol sa hardin ng Eden. Sinasabi na hindi hubad sina Adan at Eva. Sa halip, sila ay nagsusuot ng mga damit na kumikislap. Ang mga damit na ito ay gawa sa liwanag na nagbibigay sa kanila ng halos banal na hitsura. Ngunit ang pinakakapansin-pansin na pagbabago ay ang tungkol sa ahas. Malinaw ang pahayag ng Jubilees dito. Sinasabi ng direktang pahayag na ang ahas ay si Satanas. Isa itong mahalagang detalye. Mula sa mga unang araw ng sangkatauhan, itinuturo ng aklat ang isang kosmikong pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama na nagsimula na. Sa mga ganitong pananaw, binibigyang liwanag ng Jubilees ang isang mundo kung saan ang oras, mga batas at mga pangunahing kaganapan ay nakatakda na bago pa man pumasok ang mga tao sa eksena. At ito ay humahantong sa isa pang misteryo. Ang baha ay hindi isang aksidente. Ito ay sanhi ng mga madidilim na puwersa. Ang pangalawang lihim, ang baha, pati na rin ang mga Nephilim, ang mga Watchers, at ang pinagmulan ng mga demonyo. Paliwanag ng Jubilees ang higit pang mga detalye tungkol sa malalim na kasamaan na nagpasimula ng baha. Sinasabi nito na ang pinagmulan ng kasamaan ay hindi tao. Nagsimula ito sa langit. Ang mga pangyayaring ito ay naimpluwensyahan ng mga mapaghimagsik na kapangyarihan. Dito, nagsisimula ang mga bagong karakter, ang mga Watchers. Ang mga anghel na ito ay unang nag-alok ng kanilang karunungan upang tulungan ang sangkatauhan. Ang layunin nila ay magbigay gabay, ngunit mabilis silang napadpad sa maling landas. Ibinigay nila sa sangkatauhan ang kaalaman na hindi kailanman nararapat ibahagi. Mga misteryo mula sa langit tulad ng mahika, dibinasyon, kung paano magtayo ng mga sandata, at ang paggamit ng mga alahas upang linlangin ang iba. Ang mga turo na ito ay nagdulot ng malawakang kaguluhan at nag-udyok ng kasalanan. Sa huli, gumawa ang grupong ito ng isang nakapipinsalang desisyon. Naging obsessed sila sa hitsura ng mga babaeng tao. Mula sa kanilang pagsasama, ipinanganak ang mga hindi pangkaraniwang nilalang na tinatawag na Nephilim, mga higanteng may napakalaking laki. Ang mga nilalang na ito ay palaging gutom. Sa simula, tinupok nila ang lahat ng pagkain na nakalaan para sa mga tao. Pagkatapos, lumipat sila sa mga hayop upang mapawi ang kanilang gutom. Ngunit lumalala lamang ang kanilang gana at nagsimula silang maglaban-laban at kumain ng mga tao. Ang kanilang presensya ay pumuno sa lupa ng kalupitan, pagdanak ng dugo at kaguluhan. Ngunit may mas madilim na nilalang na kumikilos sa likod ng kasamaan na ito. Ipinakikilala ng aklat ng Jubilees si Mastema. Ipinapakita siya bilang pinuno ng masasamang espiritu, isang nilalang na pinapalakas ng galit. Siya ang unang nagudyok sa mga Watchers na maghimas. Habang ang mundo ay lumulubog sa kasalanan, nagpasya ang Diyos na gumawa ng hakbang. Pinili niyang parusahan ang mga Watchers sa pamamagitan ng pag-iimbak sa kanila ng kanilang mga kilos. At pagkatapos, gumawa siya ng isang matapang na hakbang, linisin ang lupa sa pamamagitan ng isang malaking baha. Nang makita ni Mastema na ang buong plano niya ay nawawala, alam niyang hindi niya kayang direktang labanan ng Diyos, kaya't binago niya ang kanyang diskarte.
Habang ang Diyos ay naghahanda na alisin ang lahat ng masasamang espiritu na nanggaling sa mga Nephilim, sumulpot si Mastema. Hindi niya tinangka na pigilan ang baha o ipagtanggol ang mga watchers. Sa halip, mayroon siyang ibang ideya. Pumunta siya sa Diyos at ipinagtanggol na kung aalisin ang lahat ng madidilim na espiritu, hindi niya magagawa ang kanyang trabaho. Sinabi niyang kailangan niya ng ilan sa mga ito na manatili upang hamunin ang sangkatauhan at subukin ang kanilang katapatan sa Diyos. Kaya't nagbigay siya ng matalinong suhestyon. Nais niyang panatilihin ng isang maliit na bahagi ng mga espiritu, yung mga nagmula sa mga higante. Partikular, nais niyang magkaroon ng kontrol sa isang ikasampu ng mga ito. Sa maliit na armadong ito, plano niyang patuloy na impluwensyahan ang mga tao, linlangin sila at akusahan sila sa harap ng Diyos. At hindi inaasahan, tinanggap ng Diyos ang kanyang panukala. Pinayagan niyang manatili si Mastema ng isang bahagi ng mga espiritu na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa kanyang gawain ng pagsusubok at pang-akit sa sangkatauhan. Ang salaysay na ito ng mga mapaghimagsik na anghel, mga higanteng hindi mapakali at isang madilim na pinuno na may pangmatagalang plano ay may malalim na kahulugan. Hindi ito isang kwento ng mga nakakakatakot na nilalang lamang. Sa pamamagitan ng mga kaganapang ito, ipinaliwanag ng Aklat ng Jubilees ang pinagmulan ng karamihan sa kasamaan sa mundo. Ipinapakita nito ang isang tiyak na teorya. Ang mga espiritu na tinutukso ang mga tao ay talagang ang mga hindi mapakali na kaluluwa ng mga patay na Nephilim. Ang mga nilalang na ito ay hindi nakahanap ng kapayapaan dahil hindi sila nilalayong mag-iral. Nagmula sila sa isang ipinagbabawal na pagsasanib ng mga nilalang mula sa langit at mga babaeng tao. Dahil sa hindi natural na pinagmulan na ito, nananatili silang mga ahente ng kaguluhan. Ang interpretasyong ito ay naiiba sa tradisyonal na pananaw sa ibang relihiyon. Halimbawa, ang salaysay ng Genesis sa Biblia ay binanggit ang Nephilim ng mabilis at may kaunting sinabi tungkol sa mga anghel. Pinupunan ng Jubilees ang mga nawawalang bahagi ng malinaw at malalim na paliwanag. Ipinaliwanag nito na ang kasamaan ay hindi lamang tungkol sa mga maling desisyon na ginawa ng mga tao. Ito rin ay tumutukoy sa isang espiritual na kaayusan, pinamumunuan ni Mastema, na kumikilos sa ilalim ng pahintulot ng Diyos upang subukin ang mga tao. Kaya sa Jubilees, ang dakilang baha ay hindi lamang parusa para sa pagkatalo ng tao. Hindi rin ito simpleng kalamidad na dulot ng isang nabigong lumikha. Ito ay ang pagtatapos ng isang pangunahing kosmikong misyon upang alisin ang hindi likas na kasamaan mula sa lupa. Tungkol ito sa pag-aalis ng mga marahas na higante at ang negatibong pamana ng kanilang mga anghel na ama. Gayunpaman, hindi ganap na nalutas ang problema nang bumaba ang mga tubig. Dahil sa estratehiya ni Mastema, isang bahagi ng kasamaan, ang mga gumagalang espiritu ay nanatiling aktibo. Ang laban sa pagitan ng mabuti at masama ay hindi natapos. Ayon sa Jubilees, nagpapatuloy ito hanggang ngayon. Kaya naman patuloy pa rin ang presensya ng kasamaan sa paligid natin. Ngunit paano naman si Noe, ang pangunahing tauhan noong baha? Anong papel ang ginampanan niya? Sinusuri din ito ng Aklat ng Jubilees at inilalahad ang isa pang lihim. Pangatlong lihim, ang mga banal na batas at ang papel ni Noe. Matapos ang malalim na kasamaan at ang espiritual na labanan, dumating na ang baha. Nagbigay ang Jubilees ng eksaktong bilang tungkol dito. Ang bagyo ay hindi nagtagal ng walang hanggan. Tumagal ito ng isang buong taon, isang kumpletong siklo, hanggang sa ang planeta ay makarekober. At nang matapos ang baha, nagdagdag ang aklat ng isang bagong detalye. Ang lokasyon kung saan huminto ang arka ni Noe.
Habang ang Genesis ay nagsasabing ang bundok Ararat, ang Jubilees ay mas tiyak. Ipinaglalagay nito ang arka sa bundok Lubar, isang bundok sa parehong rehiyon, ngunit magkaibang lugar. Sa katunayan, madalas na binabago ng aklat ang mga lokasyon sa sarili nitong paraan. Ipinakikilala ng Jubilees ang isang banal na tanawin na muling nire-reimahin ang mga lugar kung saan naganap ang mga pangunahing kaganapan sa plano ng Diyos. Pagkatapos ng baha, gumawa ang Diyos ng bagong kasunduan kay Noe at sa kanyang pamilya. Sa bersyon ng Jubilees, kasama sa kasunduang ito ang mga mahahalagang bahagi ng batas, mga bahagi na, ayon sa Biblia, hindi lilitaw hanggang sa panahon ni Moises. Ngunit sinasabi ng Jubilees na unang natanggap ito ni Noe. Isang matibay na halimbawa ay ang muling pagtuon sa araw ng Sabado. Naging isang sentral na gawain ito upang parangalan ang araw ng pahinga ng Diyos, na ngayon ay bahagi na ng bagong simula ng sangkatauhan. Isa pang malinaw na utos ay ang paghihiwalay ng malinis mula sa maruruming mga hayop, isang tuntunin na mahalaga para sa pagkain at mga hinaharap na handog. Ngunit marahil ang pinakakamanghamanghang bahagi ay ang pagpapakilala ng pista ng linggo o Shabuot. Sa Jubilees, ang pagdiriwang na ito ay kaugnay ng tipan na ginawa kay Noe. Ibig sabihin nito ay umiiral na ito bago pa man ibigay ito ng Diyos kay Moises sa bundok Sinai. Suportado nito ang pangunahing mensahe ng aklat, na ang mga batas ng Diyos ay hindi kailanman bago. Lagi na silang naroroon, ipinahayag ng paunti-unti sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng baha, kailangan ng mga tao ng bagong istruktura, isang landas na susundan. Upang tapusin ang kabanatang ito, inilalarawan ng Jubilees ang isang simbolikong aksyon. Si Noe, ayon sa mga banal na tagubilin na nakasulat sa mga banal na tabletas, ay hinati ang mundo sa pagitan ng kanyang tatlong anak, si Sem, Ham at Japhet. Ang bahaging ito ay naiiba sa kwento ng Genesis. Dito, hindi kumikilos si Noe mag-isa. Sinusunod niya ang eksaktong mga tagubilin mula sa itaas. Gayon din, ang paghahati ng lupa ay hindi batay sa personal na opinyon. Nagdrawing ng mga palaso na nagpapakita na ang mga assignments ay mula kay Diyos. Ipinakita nito na ang lugar na tinitirhan ng bawat pangkat ng mga tao ay hindi dahil sa swerte, paglalakbay o mga kagustuhan ni Noe. Ito ay bahagi ng isang plano na nakasulat na sa langit. Pang-apat na lihim, ang mga salot at ang laban sa mga Diyos ng Ehipto. Sa pananaw ng Jubilees, ang pamumuno ni Moises sa mga Israelita palabas ng Ehipto ay hindi lamang kalayaan mula sa pagkaalipin. Ito ay isang direktang laban sa mga espiritual na puwersa na kumukontrol sa Ehipto. Ang mga salot na tumama sa lupa ay binigyan ng bagong kahulugan. Hindi lamang ito mga milagro upang baguhin ang isip ng paraon. Ayon sa Jubilees, bawat salot ay isang hampas laban sa mga maling Diyos ng Ehipto. Ang mga Diyos na ito ay tinitingnan bilang mga demonyo na pawang nagsisilbi kay Mastema, ang pinuno ng masasamang espiritu. Maging si Mastema ay sinasabing may aktibong papel sa mga pangyayaring iyon. Ibinigay niya ang kapangyarihan sa mga salamangkero ng Ehipto upang kopyahin ang mga milagro na ginawa nina Moises at Aaron, tulad ng pagpapalit ng mga tungkod sa mga ahas. Ang layunin niya ay pagdudahan ng kapangyarihan ng Diyos. Pinagtibay din ni Mastema ang puso ni Paraon, tinitiyak na hindi siya papayag na palayain ang Israel. At mabilis, magiging mas personal at mapanganib pa ang mga aksyon ni Mastema. Sa isang nakakagulat na sandali sa kwento, inilalarawan ng Jubilees kung paano mismo sinubukang pigilan ni Mastema si Moises. Inilunsad niya ang isang direktang pag-atake, sinusubukang patayin si Moises bago pa man magsimula ang misyon ng pagpapalaya sa Israel. Malinaw ang layunin ni Mastema.
Gagawin niya ang lahat upang panatilihing alipin ang mga Israelita. Ngunit tumugon ang Diyos ng may napakalakas na puwersa. Nagdala ng paghuhukom sa Ehipto at sa mga Diyos nito. Ang huling salot, ang kamatayan ng bawat panganay na Ehipsyo, ay ang pinakamalakas na hampas. Dumating ito sa bawat tahanan mula sa palasyo ng paraon hanggang sa mga tahanan ng mga karaniwang manggagawa. Ipinakita ng huling kilos na ang Diyos ay may ganap na kontrol sa buhay at walang kapangyarihan sa Ehipto ang makakalaban sa kanya. Pagkatapos nito, pansamantalang pinigilan si Mastema. Inabot siya ng mga anghel at ang kanyang impluensya ay napahinto habang ang Israel ay naghahanda ng umalis. Ngunit hindi nawala ang kanyang galit. Habang ang mga Israelita ay nagsisimula ng kanilang pagtakas, muli na namang pinalaya si Mastema. Mabilis niyang inimpluensyahan ang puso ni Paraon, tinutokso siyang habulin ang Israel gamit ang kanyang hukbo na sumusunod sa kanila patungo sa mga pampang ng dagat na pula. Bagamat tinalo, patuloy pa rin sinubukan ni Mastema na ganap silang lipulin. Panlima na lihim ang ipinapakita ng Jubilees tungkol sa mga patriarka. Ipinapakita ng aklat ng Jubilees ang mga patriarka bilang higit pa sa mga tapat na tagasunod. Inilalarawan sila bilang mga lalaking nabuhay ayon sa isang banal na batas. Mahalaga ito dahil ang kanilang kabutihan ay hindi lamang nabuo sa tradisyon. Ito ay nagmula sa mga banal na tuntunin na perpekto at hindi nagbabago. Isa sa mga hindi pangkaraniwang halimbawa ay ang pagtutuli ni Abraham. Hindi ito tinitingnan ng Jubilees bilang isang simpleng kasunduan para lamang sa panahon ni Abraham. Sa halip, inilalagay nito ang utos sa mas mataas na antas. Sinasabi nito na ang kasanayan na ito ay iniutos ng Diyos at umiiral na bago pa ang paglikha ng mundo. Ayon sa aklat, nakasulat na ito sa langit. Kaya naman ang pagtutuli ay tinitingnan bilang walang hanggan. Hindi ito isang bagong bagay para sa isang tao o isang sandali lamang. Bahagi ito ng isang mas malaking plano, umiiral na bago pa man magsimula ang mundo. Sinabi pa ng Jubilees na ang pagtutuli ay hindi nagsimula sa mga tao. Nagsimula ito sa langit. Ayon sa aklat, kahit ang mga anghel na nagsisilbi malapit sa Diyos ay sumusunod sa batas na ito. Isa itong malaking pagbabago mula sa kwento sa Genesis. Dito, ang pagtutuli ay ipinakilala partikular para kay Abraham bilang isang pisikal na simbolo ng tipan ng Diyos sa kanyang mga inapo. Ngunit sa Jubilees, higit pa ito sa isang tanda. Ito ay nagiging isang walang hanggan at banal na batas mula sa langit na nagbibigay dito ng mas malalim na espiritual na kahulugan. Sa halip na maging isang pisikal na ritual lamang, ang pagtutuli ay nagiging bahagi ng universal at walang katapusang disenyo ng Diyos. At hindi natutunan ni Abraham ang mga pamamaraan ng Diyos mag-isa. Ayon sa Jubilees, siya ay nakipag-ugnayan sa mga banal na mensahero. Ang mga ito ay hindi mga panandaliang bisita lamang. Ang mga anghel na minsang tinutukoy bilang ang makapangyarihang anghel ng presensya ay nagturo sa kanya ng maraming malalalim na katotohanan. Ipinakita nila sa kanya ang mga tiyak na utos at binigyan siya ng pag-unawa sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, ipinakita nila sa kanya kung paano mag-alay ng mga handog na tatanggapin ng Diyos. Binibigyan din siya ng detalyadong gabay tungkol sa pag-obserba ng mga sagradong pista. Kabilang dito ang pista ng unang bunga, Shabuot, at lalo na ang Sukkot, ang pista ng mga tabernakulo. Bawat isa ay may natatanging kaugalian. Lahat ng ito ay nangyari bago pa umakyat si Moises sa bundok Sinai. Isa ito sa mga pangunahing mensahe ng Jubilees. Ang batas na natanggap ni Moises ay hindi ipinakilala sa unang pagkakataon. Ito ay itinuro na sa mga naunang matuwid na tao tulad ni Abraham. Sa Genesis, nakipagkita rin si Abraham sa mga bisitang mula sa langit.
Sa kwentong iyon, dumating sila upang magbigay babala tungkol sa Sodom at Gomora. Sila ay nagsilbing mga mensahero at tagapagpatupad ng kalooban ng Diyos. Ngunit pinalawak ng Jubilees ang kanilang papel ng malaki. Inilalarawan nito ang mga anghel na ito bilang mga guro na nagdadala ng kumpletong set ng mga banal na turo kay Abraham. Hindi lamang nila inanunsyo ang mga mangyayari, sila ay nagsilbi bilang mga guro ni Abraham. At may isa pang nakakagulat na aspeto tungkol sa pagkatuto ni Abraham. Sinabi ng Jubilees na hindi lamang siya umasa sa mga anghel. Pinag-aralan din niya ang mga sinaunang aklat na ipinasa mula sa mga henerasyon. Kasama na rito ang mga scroll mula sa kanyang mga ninuno, tulad ni Noe at Enoch. Upang matulungan siya sa pagbabasa ng mga sinaunang aklat, tinuruan siya ng mga anghel ng wikang Hebreo. Sa Jubilees, inilarawan ito bilang wika na sinasalita sa langit. Ika-6 na lihim, ang kasalanan bilang isang espiritual na utang. Ipinapakita ng aklat ng Jubilees ang isang seryosong pananaw sa maling gawa. Ang kasalanan ay hindi itinuturing na isang maliit na pagkakamali o pagkatalo. Sa halip, ito ay may tunay at matinding bigat. Ang kasalanan ay umaabot higit pa sa lupa at umaabot sa langit. Ayon sa aklat, kapag ang mga tao ay gumawa ng malalaking kasalanan, ang mga aksyong ito ay maingat na itinatala. Sila ay isinusulat sa mga banal na tabletas. Para sa Jubilees, ang kasalanan ay nagiging isang uri ng hindi pa nababayarang utang na utang sa Diyos. Ipinapakita ng ideyang ito na si Diyos ay perpektong makatarungan at ganap na maalam. Wala ni isang bagay ang makakaligtas sa Kanya. Bawat pagkakamali ay kailangang sagutin sa huli sa pamamagitan ng katarungan, tapat na pagbabago o awa sa ilalim ng Kanyang mas malawak na plano. Sa pag-unawa na ito, muling ikinukwento ng Jubilees ang kwento ni Jose, ipinapakita kung paano siya namuhay sa ilalim ng banal na katarungan at proteksyon. Ang kwento ni Jose ay pinakakilala dahil sa malalim na pagtataksil na naranasan niya mula sa mga kapatid. Naiinggit sila sa kanyang mga pangarap at sa pagmamahal na ipinakita ng kanilang ama na si Jacob sa kanya, kaya't plano nilang alisin siya. Noong una, naisip nilang patayin siya, ngunit sa huli ay nagdesisyon silang ibenta siya bilang alipin sa mga naglalakbay na mga ngalakal patungo sa Ehipto. Upang itago ang kanilang kasalanan, tinagayan nila ng dugo ng kambing ang damit ni Jose. Pinaniwala nila si Jacob na ang kanyang pinakamamahal na anak ay pinatay ng isang mabangis na hayop. Sa Ehipto, tiniis ni Jose ang hirap at maraming hamon, ngunit ipinapakita ng aklat ng Jubilees ang isa pang layer ng pagtataksil na ito. Sinasabi nito na ang kasalanan ng mga kapatid ay itinatala sa mga banal na tabletas bilang isang mabigat na kasalanan. Ang kwento sa Genesis ay nakatuon sa kanilang kalaunang pagsisisi at sa pagpapatawad ni Jose. Ngunit ang Jubilees ay nagdaragdag ng isang makapangyarihang ideya na ang mga kasalanan ay itinatala sa mga espiritual na talaan sa langit. Ibig sabihin, bawat maling aksyon ay nagiiwan ng isang permanenteng bakas sa kaayusan ng Diyos. Pinapaalala nito sa atin na walang bagay na hindi pinapansin ng Diyos. Gayunpaman, hindi lamang tungkol sa parusa ang mga banal na talaang ito. Mula sa simula, ipinapakita rin nila ang posibilidad ng pagbabalik loob. Ang perpektong disenyo ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa katarungan, kundi pati na rin sa daan patungo sa pagpapatawad. Ang pagtataksil kay Jose ay itinala bilang isang utang, ngunit kasama rin sa mga tabletang iyon ang paraan kung paano malulutas ang utang na iyon. Kung tunay na magsisisi ang mga kapatid, maaari silang mapatawad. Hindi ibig sabihin nito na mawawala ang pangyayari sa alaala, ngunit ibig sabihin ay maaalis ang bigat nito sa pamamagitan ng awa ng Diyos.
Posible ang pagpapatawad, ngunit tanging kung ang pagsisisi ay tapat. At ilang taon matapos nito, tunay na nagsisi ang mga kapatid. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang ideya ng mga banal na talaan sa Jubilees. Ipinapakita nito na ang lahat ng mga desisyon ng tao ay mahalaga. Bawat aksyon ay nakikita at naaalala. Ngunit sa parehong oras, tinitiyak nito sa atin na laging may pag-asa para sa mga naghahanap ng tunay na pagpapatawad. Ang awa at katarungan ay nakasulat magkasama sa mga banal na talaan ng Diyos. Ikapitong lihim, ang pagkatapos ng unang pagpatay. Tinuturing ng Jubilees ang kasalanan bilang mas mapaminsala kaysa sa ibang mga aklat na kadalasang ipinapakita. Ang kasalanan ay hindi lamang nakakasakit ng isang tao, nakaaapekto ito sa ugnayan ng sangkatauhan at ng Diyos. Pumapasok ang aklat sa mas detalyadong paliwanag kung paano nasira ang ugnayang ito, na nag-aalok ng isang natatanging bersyon ng kwento ni Cain at Abel. Naglalaman ang Jubilees ng maraming detalye na hindi matatagpuan sa aklat ng Genesis. Isa na rito ang pagbanggit sa mga anak na babae ni Adan at Eva na hindi ipinakita sa Genesis. Ayon sa Jubilees, isa sa kanilang mga anak na babae ay si Awan na kalaunan ay naging asawa ni Cain. Ipinapaliwanag ng aklat na sa simula ng kasaysayan ng tao, kinakailangang magpakasal ang mga magkakapatid upang mapalago ang lahi ng tao. Ang trahedya sa pagitan ni Cain at Abel ay nagwakas sa unang akto ng pagpatay. Ipinapakita ng Jubilees na ang kanilang mga handog sa Diyos ang pinagmulan ng tensyon. Pinili ni Abel ang mga pinakamagagandang hayop mula sa kanyang kawan at tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Marahil ay ipinakita sa pamamagitan ng isang nakikitang tanda tulad ng apoy mula sa langit. Ngunit si Cain ay nagdala ng mga ani mula sa lupa at hindi tinanggap ang kanyang handog ng pareho. Ipinapakita nito na para sa Jubilees, hindi lamang ang gawa ng pagbibigay ang tinitingnan ng Diyos, kundi pati na rin ang saloobin at katapatan sa likod ng gawa. Si Cain ay tinamaan ng inggit at galit at ang kanyang kapaitan ay malinaw na nakikita sa kanyang mukha. Binalaan siya ng Diyos tungkol sa panganib na lumalaki sa kanyang puso, ngunit hindi siya nakinig sa babala. Dinala ni Cain si Abel sa parang at tinutulak ng inggit, pinatay siya. Mas kaunti ang mga pananaw ng Genesis tungkol sa emosyon ni Cain at ang babala ng Diyos, ngunit nagdaragdag ang Jubilees ng higit pang lalim at binibigyang diin ang resulta ng aksyon. Ang akto na ito, ang unang inosenteng kamatayan, ay nagdulot ng isang seryosong reaksyon mula sa Diyos. Sinasabi ng Jubilees na ang pagpatay na ito ay nagdala ng isang makapangyarihang banal na batas, ang unang utos na tahasang ipinagbabawal ang pagpatay. Ngunit hindi ito isang ordinaryong tuntunin na ginawa ng tao. Ito ay isang banal na utos na nakasulat sa langit bago pa man magsimula ang mundo. Hindi lang isang krimen ang ginawa ni Cain, sinira niya ang isang walang katapusang batas na palaging umiiral sa disenyo ng Diyos. Habang ang Genesis ay nagsasalita ng isang sumpa kay Cain at sa lupa, ipinapakita ng Jubilees kung gaano kalalim ang naging epekto nito sa lupa. Ang mismong lupa ay nadungisan ng dugo ni Abel at ang kalikasan ay nagdusa. Hindi na ang lupa ay nagbibigay ng masaganang ani tulad ng dati. Ang kasalanan ng tao ay nagbawas sa kakayahan ng lupa na magbigay. Ngunit nakikita ng Jubilees ang isang mas seryosong bagay. Ang balanse at kapayapaan na dating umiiral sa paglikha ay nasira. Pumasok sa mundo ang karahasan, dulot ng inggit at galit. Ang pagkasira ng pagkakaisa na ito ay hindi lamang naghiwalay kay Cain mula sa Diyos at sa kanyang pamilya. Sinira nito ang relasyon ng lahat ng tao sa natural na mundo. Ipinapakita ng Jubilees na ang kasalanan ni Cain ay hindi lamang nakasakit sa mga individual.
Nagdulot ito ng isang universal na pagkabasag, isang kosmikong disorder sa mundong nilikha ng Diyos na perpekto. Binibigyan ng aklat ng Jubilees ng malaking halaga ang mga taon ng sabbatical na nagaganap tuwing ikapitong taon. Kagaya ng ikapitong araw ng linggo na isang sagradong oras ng pahinga na nagpapakita ng pahinga ng Diyos pagkatapos ng paglikha, ang ikapitong taon ay may malalim ding kahulugan. Sa espesyal na taong ito, inuutusan ng lupa na magpahinga. Hindi maaaring magtanim ng mga pananim o magputol ng mga ubas ang mga magsasaka. Ipinagbabawal sa kanila ang pangangalap ng ani sa karaniwang paraan para sa pansariling pakinabang. Ang pahingang ito ay banal, isang banal na paghinto na nilayon upang parangalan ang lupa na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan, isang oras kung kailan ang lupa ay pinapayagan na mag-renew. Ngunit mas mahalaga pa ang mas malaking siklo, ang Jubilee. Pagkatapos ng 7 sets ng 7 taon, kabuuang 49 na taon, ang susunod na taon, ang ika-50, ay idineklara bilang taon ng Jubilee. Ang panahong ito ay nagdudulot ng pagpapatawad, kalayaan at pag-renew sa buong komunidad. Isang kapansin-pansin at hamon na bahagi ng sistemang ito ay ang pagpapahinga ng lupa, hindi lamang sa ika-49 na taon, isang taon ng sabbatical, kundi muli sa ika-60 taon, ang Jubilee mismo. Ibig sabihin nito, 2 buong taon na walang pagtatanim o organisadong pag-aani. Isa itong malaking hakbang ng pagtitiwala. Kailangan maniwala ang mga tao na magbibigay ang Diyos ng sapat upang makatawid sila. Ang taon ng Jubilee ay nagdudulot ng makapangyarihang pagbabago. Ang mga batas ng Diyos ay nagtakda ng isang tunay na reset, binabalik ang katarungan at binibigyan ng bagong simula ang mga pamilyang nahulog sa likod. Lahat ng mga alipin na Hebreo ay kailangang palayain. Hindi alintana kung gaano sila katagal nagsilbi o kung bakit sila naging alipin, pinapayagan silang bumalik sa kanilang mga tahanan at pamilya. Bukod pa rito, ang mga utang ay binubura. Ang mga pamilya ay maaaring magsimula muli, hindi na pinapasan ng mga utang na hindi nila kayang bayaran. At pinakamahalaga, ang mga lupa na naibenta o nawala ay kailangang ibalik sa mga orihinal na may-ari. Pinipigilan nito ang konsentrasyon ng ari-arian sa kamay ng iilang tao at pinoprotektahan ang makatarungang pamana ng bawat pamilya. Ipinapakita ng Jubilees ang mga utos na ito hindi bilang mga suhestyon o kaugalian, kundi bilang mga banal na utos na kasulat sa tabi ng iba pang walang katapusang mga batas sa mga banal na tabletas. Ang kahulugan ng mga ito ay hindi lang tungkol sa ekonomiya. Tinuruan nito ang mga tao na ang Diyos ang may-ari ng lupa at kumokontrol sa oras. Tinatawag nito ang mga tao sa katarungan, awa at regular na pagbabalik sa pananaw ng Diyos. Isang mundo kung saan ang awa at katarungan ay hindi nakakalimutan. Nagbibigay ang aklat ng Jubilees ng seryosong babala tungkol sa pagpapabaya sa mga taon ng sabbatical at ang Jubilee. Ang pagpapabaya sa mga banal na panahong ito ay hindi lamang magiging pagsuway, ito ay magiging pagtanggi sa kaayusan ng Diyos. Ayon sa Jubilees, ang magiging resulta ay parusa ng bansa, pagkawala ng lupa, o kahit pagkatapon mula dito. Ika-9 na lihim, si Enoch at ang perpektong estruktura ng kalendaryo ng Jubilees. Ang kalendaryong itinataguyod sa Jubilees ay malapit na nauugnay sa katauhan ni Enoch. Ayon sa sinaunang tradisyon, si Enoch ay tinuruan ng mga anghel ng mga banal na pattern na namamahala sa araw, buwan at mga bituin. Kasama ng kaalamang ito, natanggap niya ang isang perpektong nakabalangkas na kalendaryo. Ang kalendaryong inilarawan sa Jubilees ay tumpak at magkakasundo. Batay ito sa isang taon na may eksaktong 364 na araw. Hindi ito napili ng pagkakataon.
Nahahati ito ng perpekto sa 52 linggo, walang labis na araw at walang puwang. Ang buong sistema ay nakasentro sa bilang na 7, isang malinaw na simbolo ng kabuuan at perpeksyon ng Diyos. Bawat linggo ay may 7 araw. Ang taon ay nahahati sa 4 na panahon, tagsibol, tag-init, taglagas at taglamig. Dito nagsisimula maging mas kahanga-hanga ang estruktura. Ang bawat panahon ay binubuo ng eksaktong 71 araw. Katumbas ito ng 13 buong linggo. Ibig sabihin, ang bawat panahon ay palaging nagsisimula sa parehong araw ng linggo. Higit pa rito, ang taon ay palaging nagsisimula sa Miyerkules. Sa Genesis, ang ika-4 na araw, ang Miyerkules, ay nang nilikha ng Diyos ang araw, buwan at mga bituin. Ang detalyeng ito ay nagbibigay ng espiritual na bigat sa pagsisimula ng taon. Ginawa ring mas madali ang pagpaplano ng relihiyosong buhay. Ang mga pagdiriwang tulad ng Paskua, Shabuot, ang Pista ng Linggo, at Sukkot, ang Pista ng mga Tabernakulo, ay laging nangyayari sa parehong araw ng linggo bawat taon. Walang kalituhan o hindi pagkakaunawaan tungkol sa kung kailan dapat ipagdiwang ang mga banal na araw na ito. Ang sistema ay eksakto, maaasahan at ganap na mahuhulaan. Dahil dito, malaki ang kaibahan nito mula sa kalendaryong lunar na ginagamit ng ibang mga grupo, kabilang na ang mga nasa templo sa Jerusalem. Mas mahirap itugma ang mga sistemang lunar sa solar na taon. Kailangan nila ng madalas na pagwawasto tulad ng pagdagdag ng mga karagdagang buwan upang magkatugma sa mga panahon. Ngunit hindi lamang sinasabi ng Jubilees na mas madaling gamitin ang kalendaryo nito. Ayon sa aklat, ito ang tanging tunay na kalendaryo na nilikha ng Diyos. Mariing ipinagbabawal ng aklat na gumamit ng kalendaryong lunar para sa mga banal na pagdiriwang. Ang paggawa nito ay nagdudulot ng kalituhan, maling pagkakapareho ng mga pagdiriwang at mga sirang koneksyon sa mga banal na kaganapan. At ayon sa Jubilees, ang mga espiritual na kahihinatnan ay malaki. Ang pagpapabaya sa banal na kalendaryo ayon sa Jubilees ay magreresulta sa pagtanggi ng Diyos. Ang mga nagbaliwala sa banal na oras na nakatala sa mga tableta sa langit ay haharapin ang kanyang pag-atras. Bagamat hindi ganap na tinanggap ang 364 na araw na kalendaryo ng mga awtoridad sa templo sa paglipas ng panahon, mayroon pa rin itong mga malalakas na taga-suporta. Ang komunidad ng Qumran, ang grupong responsable sa pag-iingat ng mga Dead Sea Scrolls, ay mukhang sumunod sa isang halos magkaparehong solar na kalendaryo. Maaring ipaliwanag nito ang kanilang matinding paghihiwalay mula sa pamunuan ng relihiyon sa Jerusalem. Sumunod sila sa isang ibang timeline na pinaniniwalaan nilang tanging tama lamang. Dahil dito, isinagawa nila ang mga pista at mga banal na araw sa ganap na magkaibang mga petsa. Para sa kanila, ito ay isang pahayag ng kalinisan, isang paraan upang manatiling tapat sa mga orihinal na tagubilin ng Diyos. Ang kahanga-hanga pa rito ay kung paano nakaligtas ang kalendaryong ito sa mga siglo. Hindi ito nawala matapos ang pagbagsak ng templo o kahit noong mga komunidad tulad ng Qumran ay nawala. Sa katunayan, ang mga bakas nito ay matatagpuan pa rin ngayon sa Ethiopian Orthodox Church. Maraming bahagi ng kanilang relihiyosong kalendaryo ay hinubog ng sinaunang sistemang ito. Ang Jubilees ay nagbigay din ng isang dramatikong propesya, isang makapangyarihang pananaw ng mga darating na mga bagay. Ang mensaheng ito ay ibinigay kay Moises ng angel ng presensya, ang pinuno ng mga mensaherong makalangit na nakatayo sa harap ng Diyos. Sinabi ng anghel ang mga salitang ito habang ang mga 40 araw at gabi ni Moises sa banal na bundok. Binalaan ng anghel si Moises na ang Israel ay sa huli ay tatalikod sa Diyos.
Titigil silang sundin ang kanyang mga utos at tatalikuran ang kanyang batas. Dahil sa kanilang paghihimagsik, ipinakita ng anghel na ang parusa ay susunod. Ang mga tao ay ipapadala sa pagka-exile, dadalhin malayo mula sa kanilang lupain at ikakalat sa mga banyagang bansa. Masakit pa, ipinakita ng anghel na ang templo sa Jerusalem ay masisira. Ang mismong lugar na pinili ng Diyos para sa kanyang pangalan ay lalapastanganin at magiging guho. Ang mga mensaheng ito ay umaalingaw-ngaw sa mga tinig ng mga propeta tulad ni Jeremias at Ezekiel, na nagbabala rin ng exile at pagkawasak dahil sa hindi pagsunod. Ngunit hindi natapos ang propesya doon. Inaasahan ng Jubilees ang isang hinaharap na puno ng dilim at panganib, mga panahon kung saan lalakas ang kasamaan. Muling sisiko si Mastema at ang kanyang mga puwersa. Ang paghuhukom ng Diyos ay tatama hindi lamang sa Israel, kundi sa lahat ng tututol sa kanyang kalooban. Ito ay tumutukoy sa mga pangitain mula kay Daniel o Enoch, mga paglalarawan ng matinding pagdurusa at mga pagsubok. Ngunit sa huli, magiging panahon din ito ng pagsusuri at pagpapadalisay para sa mga tapat na piniling manatiling tapat. Mula sa isang teolohikal na pananaw, ang apokaliptikong pananaw sa Jubilees ay binibigyang diin ang kaseryosohan ng labanan sa pagitan ng liwanag at dilim and ang malalim na pangangailangan ng banal na aksyon upang ibalik ang balanse. Ngunit ang makapangyarihang pahayag na ibinigay kay Moises ay hindi natapos sa pagkawasak o kawalan ng pag-asa. Matapos ang isang mahabang panahon ng paghuhukom at hirap na dulot ng hindi pagsunod, ang anghel ay naghatid ng isang mensahe ng pag-asa. Ang awa ng Diyos ay hindi mananatili magpakailanman. Darating ang araw na tunay na magsisisi ang mga tao. Babalik sila sa kanyang mga utos nang may katapatan, muling ibinubuo ang kanilang ugnayan sa kanya. At sa puntong iyon, magsisimula ang isang bagong panahon. Isang panahon na puno ng pagbabalik loob, kapayapaan at banal na pagpapala. Ang propesyang ito ay may maraming pagkakapareho sa aklat ng pahayag ng bagong tipan na nagsasalita rin ng isang bagong mundo, ang huling pagkatalo ng kasamaan at isang bagong Jerusalem. Ipinapakita ng Jubilees ang isang hinaharap kung saan magdadala ang Diyos ng isang bagong langit at lupa. Sa pinabagong paglikha, makikisalamuha siya sa kanyang mga tao sa walang katapusang kabanalan at kapayapaan. Ang templo ay muling itatayo at hindi na muling matitinag, walang hanggan at perpekto. Kung ang malalim na pagtalakay na ito sa aklat ng Jubilees ay nagbigay ng kasabikan sa iyo, mayroon ka pang mga sorpresa na naghihintay. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming hindi pangkaraniwang talata, mga bersikulo na madalas na hindi binabasa dahil mahirap unawain o nakakabahala. Ngunit mayroong mga nakakamanghang kahulugan at makapangyarihang katotohanan ang mga ito. I-click ang video sa iyong screen upang matuklasan ang mga misteryosong talatang ito. Matutuklasan mo ang kanilang tunay na kahalagahan at malalaman pa ang higit pang mga kamangha-manghang lihim na nakatago sa mga pahina ng Biblia.